Hello, magandang umaga po. Ako si Arlene Brosas, 3-term Congresswoman ng Gabriela Women's Party, tagapagsulong ng kagalingan at karapatan ng babae, bata at bayan. Kagaya po ng Rosas, mabango ang ating track record sa loob at labas ng Kongreso sa paglaban sa mga anti-mamamayan na patakaran. Kaya tinig po tayo, tinig sa korap at mapang-abuso. Binibitbit natin ang interes ng mga kababaihan, bata at maralitang mamamayan, syempre, paglaban sa mga bastos at abusado. No? Bago po ako naging mambabatas, aktibo akong child rights advocate. Naging executive director ng Akap sa Bata ng mga Guro Kalinga mula 2007 hanggang 2014. Ilan po sa mga tampok na kinampan niya na ating pinangunahan ay yung anti-child pornography and bago po naging RA 9775, no? Isa po tayo sa mga resource person yan. Gayon din, kasama tayo sa Save Philippine Children's Medical Center, PCMC, nung nagkaroon po sila ng issue ng pagpapalaya sa kanilang lugar. Sa Kongreso po, naisulong natin bilang principal author ang pagsasabatas ng 105 days expanded maternity leave law, batas hinggil sa safety training sa lahat ng pagawaan, yung OSH law, dagdag na benepisyo sa solo parents at safe spaces law laban sa mga bastos at sexual harassers. Kaya sa halip na sexist, bastos, macho, Gabriela naman ang dalhin natin sa Senado. Isusulong ko sa Senado ang amyenda sa anti-rape law para ipirmi na rape ang kawalan ng consent at taasan ang parusa sa mga rapist sa kapangyarihan. So may mga amendments pa kasi na kailangan doon sa anti-rape law. It is not enough na ibabalang yung statutory rape. So yun yung ano. Itutuloy po natin ang laban kontra korap at mapang-abuso. At Gabriela, kung meron po tayong Gabriela sa Kongreso, dapat meron din tayong Gabriela sa Senado. Salamat po. Okay, maraming salamat, Ma'am Arlene. Ma'am, for the 8-minute question. Okay. UNTV, Kadante. Morning, ma'am. Morning. Alam ko naman pong alam niyo, ma'am, yung recent ruling po ng Supreme Court na yung mga heinous crimes to include rape, murder, ay kasama na po sa maaring mag-benefit ng good conduct time allowance na sinasabi. Alam ko po tutulho kayo doon. Pag nakarating po ba kayo sa Senado, ano po yung magiging posisyon nyo doon? Kailangan bang amyendahan? Paano po? Well, isa po yan sa, actually, isa yan sa mga main talaga na issue namin, na hindi bigyan ng GCTA ang mga may heinous crime katulad ng rape. Specifically sa rape, kasi yan po yung pag-aaralan po natin, kung tayo ay nasa Senado, gagawin po natin yung mandato natin na pag-aaralan ng mabuti kung paano yan. At hanggang ngayon naman po, nananatili yung posisyon namin dyan Kung rape ang case, hindi dapat bigyan ng GCTA. Just like the Sanchez, kung maalala niyo po yung Sanchez case, na hindi po natin tinigilan yung kampanya natin laban dito hanggang sa huli. Nico Bagsik, Teleradio. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, if ever po na manalo po kayo as a senator, would you be willing po to open the discussion and yung discourse po in decriminalizing sex work po? Kasi base po dun sa mga sex workers at ilang mga grupo po ng mga sex workers dito sa ating bansa, hindi sila makapag-organisa dahil nga po hindi po legal yung kanilang trabaho po. And mas marami yung nagiging vulnerable at nabibiktima, na-exploit, na-abuse dahil po confused po yung batas natin with regards to sex workers dahil they only treat them as victims and criminals po. Yan. Yes, well, actually kasi kailangan talagang information dissemination, kaugnay dyan. Kailangan po natin mas magkaroon ng information drive sa ngayon, magkaroon ng discussions and iba't ibang mga discourses nga kaugnay dyan sa sex work, Kasi
kami po sa Gabriela, we are also having discussions down the grassroots ng women's organizations para po pag-aralan ano ang mga pagtingin ng mga kababaihan kaugnay dito. Tapos mas kasi kumikiling kami sa usapin na pagsasamantala talaga ang nangyayari. Kasi kung meron talagang disente at nakabubuhay na trabaho, sahod na trabaho para sa ating mga kababaihan, hindi naman sila pupunta sa ganitong klase ng trabaho. And to legitimize yung ganon, hindi po ganon ang position namin. Tingin namin, bigyan natin ng opportunity ang mga kababaihan na makapagtrabaho ng desente at maayos. Mas ganon pa. Kung sakali po nasa Senado tayo, yun yung ating isusulong. Isulong natin yung talagang ang makikinabang at para sa interes at para sa pagpapataas ng dignidad ng mga kababaihan. Ma'am, follow-up question lang po. Kasi with regards dun sa mga sex workers po, sabi kasi nila, choice naman nila ito. And the reason why they kept on going back to sex work is because mas malaki nga po yung kita. And kahit po yung pinopropose na taas sahod is mas malaki pa rin yung kinikita nila bilang sex workers. So why not safeguard their rights bilang mga tao po rather than rescue them or sapilitin po silang tanggalin po dun sa trabaho nila. Yes, yun nga yung sinasabi ko na mas opportunity, bigyan ng opportunity sila. Kasi at the end of the day, it is about economics. Diba? Sasabihin nila na hindi, pero ang totoo, saan ginagamit? Mas marami po sa kanila, kahit po yung mga sugar babies na nagsasabi, diba, ng mga issues ng mga sugar babies, kung maaalala ko ng ilang mga interviews before, it is about economics. Pangbayad nila ng kanilang tuition fee, pambayad nila at pangdagdag nila sa pagkain. So, at the end of the day, pag pinag-usapan natin yun, pag binigyan mo ng option ang mga kababaihan, hindi sila pupunta sa ganong klase ng trabaho o sa ganong klase ng, hindi nga trabaho kundi pagsasamantala. We call it exploitation of women. Kaya sa tingin namin, kung merong mga ganitong opportunity, pipili sila nung nararapat na may dignidad sila. At bilang tao, actually, safeguarded dapat talaga ang karapatan ng bawat tao, ng bawat babae. Kaya yun naman ang ipagtatanggol at ipaglalaban natin. Hindi yung magparami pa ng ganitong klase ng trabaho dahil hindi siya nararapat para sa ating lipunan. Kasi gusto naman natin, yung lipunan natin, yung mga kababaihan, productive sila, workers sila sa kanilang at maayos ang kanilang kalagayan, even ang kanilang working conditions. Okay, from PLStar.com, Ms. Jean. Hi, good morning. So some senators are actually trying to use rape as a justification to legalize the death penalty. What's your position on this? Yeah, before, ang position po namin ay no to death penalty, pero kasi ang sagad naman yung sanction sa usapin ng rape. So for now, yun po yung position namin, not the death penalty, pero yung reclusion perpetua for the rape cases. Last question. Robert Mano, Teleradio. Hi ma'am, good morning. May we just get your reaction? The Sandigan Bayan Special 3rd Division acquits a Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, doon po sa plunder, including Janet Lim Napoles and Attorney Gigi Reyes. Your reaction, ma'am? Well, kailangan po talagang mamulat yung mga tao kaugnay sa usapin ng mga corruption dito sa ating bansa. Sa totoo lang po, ang Makabayan may track record ng dedepensa sa ating mga kababayan kaugnay dito sa mga usapin ng korupsyon. Kaya magpapatuloy tayo na ipamulat sa mga tao na kailangan pong mawala ang korupsyon sa ating bayan. Hanggang ngayon po, ipupursue pa rin natin na ilaban yan. Kasi
hindi dapat yung mga nasa kapangyarihan ay ganyan. Ano? Malaki po ang nawawala sa taong bayan kapag nagkakaroon tayo ng mga nanunungkulan na milyon-milyon, bilyon-bilyon ang kinukorap sa ating bayan. So, reaction to that, kami bilang mga kasama sa mass movement, kasama po sa mga nagsusulong na labanan ng mga korap sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga nasa kapangyarihan, pagpapatuloy po namin yon. Saan man kami makarating. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Arlene. Thank you po.